kaibigan. Maaari ba kitang mahawakan? Paumanhin. Patawarin mo ko. Patawad kung hindi mo nais na hawakan kita. Gagalangin ko ang iyong pasya. Hindi madali ang kanyang layunin. Ngunit hindi niya tinantanan ng mga pasneya tulad ng isang matyagang manliligaw. Patuloy niyang pinaamo ang mga ito hanggang sa isang araw. Magpakabusog ka, kaibigan. Magpakalusog. Sheda, Adhara, masaktan ka. Padating na si Hafte. Isang malaking katangahan ang ginawa ninyo. Isang malaking katangahan ang ginawa ninyo. Paano niyo hinayaan na kaibiganin ng isang bilanggo ang mga bakunawa? Poltre! Poltre, mahal na Reyna. Huli na nang malaman ko ang mga pangyayari. Ngunit agad akong gumawa ng paraan upang maayos ang mga problemang yon. Pinagalitan ko si Orthana, pinagmulta, at siniguro kong hindi na makakalapit pa si Adhara sa mga bakunawa. Hafte, ayaw po talaga nila magsikain. Kasalanan mo lahat ng ito. Hindi mo dapat binigyan ng karapatan ng mga bilanggo na pakainin ng mga bakunawa. Lalong-lalo na si Adhara. Polseras. Enay. Ang buong akala ko ay nalutas na ang suliranin kay Adhara. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga taga-Lireo, nakuha na pala niya ang puso ng mga bilanggo. Karimari-marim. Mahusay mga kawal! Chevroya Mio! Chevroya Mio! Ang susunod mong makakalaban ay si Kaizan. Panginoon, nakikiusap ako. Kahit sino, wag lamang ang aking kapatid. Magkapatid sila? Hade, Maika! Hade! Hindi na susundin ang nais ko. Hindi ba talaga kayo lalaban sa isa't isa? Magmamatigas pa ba kayo? Ultraheadea.
Bitawan mo ang kapatid mo. Bitawan mo siya. Tigil niyo na yan! Alam ba sa Lereo ang ginagawa ni Ortana? Hindi ako makapaniwala na pinapayagan ni Amiha ng mga ganitong kalakaran dito sa Karcero. Ang inuulat namin, maayos ang pakikitungo namin sa mga bilanggo. Kung gano'n ay ipaliwanag mo sa akin, Hafte. Bakit niyo sila tinuturing na mas higit pa sa mga Pasnea? Dahil makasalanan sila. Masasama silang nilalang. Dapat lang sa kanila pinarurusahan. At ito ang inyong kaparaanan? Ang bigyan sila ng sandata, ang pilitin silang labanan ng isa't isa?